So, paalis na kami guys. We are going today to see Sky Gondola. First time ko makakarating doon at even yung mga kasama ko. So, sana mag-enjoy kami. Sana magawa ko yung mga plan kong gawin kasi gusto ko magpalipad din doon ng drone. 11 o'clock na dito. Ang usapan namin is 7 AM. Kami aalis. Ang problema, tinanghali nga, gano'n napuyat kami kagabi. Kakakwentuhan. Pag nagpabakong talagang kailangan. Okay lang na, oo. Yeah, wag kang magbabase dito sa camera mo. Hindi ina-accept yan ng examiner. Oh no! Grabe yung traffic kanina. Kanina pa dapat tayo nakarating eh. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of your great-grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, no we ain't losing ground. We won't give up. Parang sobrang taas yun. So, here. Kadarating pa lang parang pauwi na. So dito na kami sa Sea to Sky Gondola. As you can see, napakataas niya. And then ang dami din tao. Hindi ko lang alam kung magkano yung entrance. So, tatanong na muna namin kung magkano yung entrance kasi first time nga namin pupunta rito. Mahal, uwi na tayo. Ito na yung sasakyan pagpunta rito. Until now, inaalam pa rin ng kasama ko kung magkano ang bayad doon sa ticket kasi nakalagay doon 19 years old to 64 is 189. So medyo nagulat kami kasi napakamahal. Ang alam ko kasi nasa 80 lang yung babayaran para makasakay ka dito sa gondolang to. Nadadaling ka dun hanggang sa taas. So naitanong na namin kung magkano yung ticket per head. $77 para sa isang tao para makaakyat ka dun sa pinakang itaas na yon. And then pabalik, and then ang pagkakaalam ko dun sa pinakang tuktok na yun, na dun yung pinakang bridge na pwede kang mag-picture at pwede kayong tumambay. So mamaya malalaman natin kung ano ang meron dun sa taas na yon. So samahan nyo kami mamaya guys. Worth $77 per head. Sobrang dami na ng tao dito. May mga parang nag-i-excursion sila galing mga iba't ibang province ng Canada. I don't think kung mga Alberta or Ontario pa sila galing. Kasi may mga bus dun sa labas na makikita nyo na isang grupo yung mga dumarating. Parang mga nagtutur sila para ma-experience sila yung Sea to Sky Gondola Adventure na makarating dun sa pinakang tuktok na yon. So here we go, pila na kami. So ito, ma-experience na namin yung makasakay dito sa Sea to Sky Gondola. Kinakabahan ako kuya. So ito na, sasakay na kami. Hi. Kuya! Hi, welcome. Oh no. Wow, sobrang ganda. Natatakot na ako. Oh no. Grabe. Sobrang layo na nang naabot namin, napakataas na. Tignan namin yung uga habang umaakyat papunta dun sa taas. Wow, sobrang taas na. Sobrang nakakalula na pag tinignan nyo yung pinakalayo na yun. Talagang medyo mag-iiba na yung pakiramdam mo habang umaangat. Sobrang layo na nung naabot namin. Ibang island na siya. Medyo nasayaw na, medyo
Ganda naman ito. So kailangan na namin bumaba at dito na yung pinakang end ng gondola. Dito naman kami ngayon sa taas mag-picture-picture. May mga picnic tables dito, pwede kayong magkainan. Sobrang dami ng turista dito na makikita mo. Yung iba mga galing pa ng iba't ibang province na punta dito para lang ma-experience itong sea to sky gondolang to na matatagpuan lang dito sa British Columbia. Napakarami ng foreigners dito kung makikita nyo. Nagkakainan sila dito. And then may mga, ito yung perfect para mag picture taking. Yan si pinakang hanging bridge na yan. Papunta roon sa kabilang yon. Napakaganda dito ng view guys. Ayun, makikita nyo dito sa parteng harapan ko. Tingnan natin. Yan. Sa pinakamagandang attraction dito, itong hanging bridge kung saan napakaraming nagpipicture at na gumagawa ng mga reels sa kanina. Pahirapan kami bago makakuha ng spot dahil talagang may mga couple na kumukuha ng picture, may gumagawa ng mga pang reels, mga pang TikTok nila. Talaga namang napakarami ng taong nakapila. So pagod na kami. Kanina pa kami ikot ng ikot. Doon kami kanina nagpalipad ng drone sa Kalawakan na yon. Hi, hello po. Hello po. Then babalik na kami doon sa baba kasi grabe na yung pagod. Maganda tong spot na to. Tambay mo dito, kitang-kita mo yung buong kabuuan ng mga bundok. Isa ito sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko dito sa BC, aside from Whistler. Kasi ang ganda ng tanawin, yung pagtawid mo doon papunta sa kabilang island. I don't know kung yun ay Victoria na ba o I don't have any idea kasi hindi pa naman ako nakasakay ng ferry nila dito. But I will try maybe sa mga susunod na buwan. Lalo na ngayon may makaka-jamming na ako pag gagala kami. Kasi ang pagkakalam ko $80 yung isasakay mo yung kotse mo para makatawid ka papunta doon sa kabilang island sa Victoria. So tatry namin isakay yung kotse, then maggagala kami doon sa Victoria. Sobra, nag-enjoy ba kayo? Yes, salamat po sa... So to, sasakay na uli kami dito, pila na uli pababa.
So ito naman yung sinasakyan pababa. Ito yung haba ng pila ngayon at nag-aabang na sila kasi yung mga nag-ikot na masyal dito sa pinakang itaas, ngayon pupunta naman sila dun sa pinakang ibaba. So ayan, makikita nyo guys dito, ganyan kataas yung inakyat namin kanina, papunta ron mula dun sa baba hanggang dito. So ang haba ngayon ng pila, mamaya maya kami pipila kasi baka maubos yung oras namin pagpila dun. Ayan, makikita nyo, ayan, sobrang layo pa hanggang dun sa pinakang baba yung kailangan naming ibiyahe. Ito na yung mga tapos ng mamasyal and then babalik na sila papunta dun sa ibaba. Sakit ng tenga ko mula taas pababa, parang may pumapasok na nabingi ako. Oo, grabe. Mula nung sa taas pababa, parang yung eroplanong palanding. Medyo nakakapagod, hindi ko ramdam yung gutom dahil talaga namang nakaka-enjoy. Pero pag uwi, tiyak, pagod ako. And then bukas may pasok na ako. So maraming salamat guys sa pagsama sa amin dito sa Sea to Sky Gondola. Hanggang sa muli, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share niyo rin yung video namin para ma-updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. So hanggang sa muli, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Sea to Sky Gondola!